Nakatingin si Don Antonio Alcantara sa bintana ng kanyang opisina, tanaw ang maringal na hardin ng kanyang mansyon. 48 palapag sa ibaba ang Maynila ay tila isang alpombra ng mga ilaw. Marco, tawag niya nang hindi lumilingon. Halika rito. Pumasok ang anak, nakatingin sa kanyang telepono. Papa, kailangan kong tapusin ang pagrerepaso sa mga dokumento ng kumpanya. Maari itong maghintay, putol ni Antonio. Sa wakas ay humarap. Gusto kong sumama ka sa akin sa hall. Mayroon tayong mga bisita. Sumimangot si Marco. Mga bisita? Anong mga bisita? 10 dalaga, sagot ni Antonio, may ningning sa mata. Lahat ay naghihintay na makilala ka. Ibinulsa ni Marco ang telepono at umiling. Huwag mong sabihin na isa na naman ito sa mga baliw mong ideya para ipaayos ang kasal ko. Iba ito sa pagkakataong ito. Isa itong pagsubok, bumuntong hininga si Marco, dahil sa inis. Papa, libu-libong beses na nating napag-usapan ito. Magpapakasal ako kapag nakita ko ang tamang tao, hindi kung kailan mo naisip na oras na. Paano kung ang tamang tao ay isa sa 10 ito? Tanong ni Antonio, may mahiwagang ngiti. Tara na, huwag mo na silang paghintayin. Hindi ako sasali dito, tanggi ni Marco, pinagsalikop ang mga braso. Sasali ka, mariing, sabi ni Antonio na ang determinasyon ang nagbigay daan upang maging isa siya sa pinakamatagumpay na tao sa bansa. Kung wala sa kanila ang magugustuhan mo, ipinapangako kong hindi na ako mamimilit. Nag-isip sandali si Marco, pagkatapos ay sumuko. Sige na, pero ito na ang huli. Ngumiti si Antonio at inilagay ang kamay sa balikat ng anak. Magaling, tara na. Bumaba sila sa pribadong elevator patungo sa pangunahing hall. Nang bumukas ang pinto, inihayag ng mayordomo. Mga Ginoo, si Don Antonio Alcantara at ang kanyang anak na si Ginoong Marco Alcantara. Agad na tumahimik at tumayo ang 10 dalaga na kaninang nag-uusap ng masigla. Mabilis na sinuri ni Marco ang grupo. Lahat ay nakasuot ng magaganda, may make-up at perpektong hairstyle maliban sa isa. Sa isang sulok ng silid nakatayo ang isang simpleng dalaga na nakasuot ng abang damit, ang buhok ay nakatali sa isang walang pormalidad na ponytail. Mukha siyang hindi nababagay sa gitna ng iba. Kumilos si Antonio ng may kumpiyansa. Maligayang pagdating sa aking tahanan, mga binibini. Salamat sa inyong lahat sa pagtanggap sa aking imbitasyon. Sumenyas siya sa mayordomo na nagdala ng isang trolley na may 10 magkakatulad na paso, bawat isa ay may maitim na lupa. Tulad ng ipinaliwanag ko sa video, bawat isa sa inyo ay tatanggap ng isang espesyal na paso na may isang bihirang buto. Sa loob ng susunod na 3 araw maninirahan kayo rito sa mansyon. Ang dalagang magpapalaki ng pinakamagandang bulaklak. Sa pagtatapos ng palugit ay magkakaroon ng karangalan na magpakasal sa aking anak na si Marco. Kumalat ang bulong ng pagsang-ayon sa hall. Umikot ang mata ni Marco, halatang naiinis. Ang mga patakaran ay simple, patuloy ni Antonio. Bawat isa ay aalagaan lamang ang kanyang sariling paso. Mahigpit na ipinagbabawal na galawin ang mga paso ng ibang kalahok. Anumang paglabag ay magreresulta sa agarang pagdiskwalipika. Kinuha ni Antonio ang unang paso at lumapit sa isang blonde. Binibining Veronica, hindi ba't pinsan kita? Opo, Tito Antonio, sagot niya ng may maningning na ngiti. Isang karangalan ang lumahok. Ibinigay niya ang paso sa bawat kalahok, maingat na pinagmamasdan ang kanilang mga reaksyon. Sa wakas ay lumapit siya sa simpleng dalaga sa sulok. At ikaw, Maya, binibining Maria Santos, tinitigan siya. Ni Antonio napansin ang kanyang magaspang na kamay at simpleng damit. Sigurado ka bang nais mong lumahok? Maya, lumunok siya, ngunit tiningnan siya sa mata. Opo, Ginoo. Ngumiti si Antonio sa paraang tanging si Marco lamang ang nakakaintindi. Magaling, sabi niya habang ibinibigay ang huling paso. Hayaan ang pagsubok magsimula. Mga binibini, mangyaring sundin ninyo ang manager, utos ng mayordomo. Ihahatid niya kayo sa inyong mga silid. Sumunod ang 10 dalaga sa isang babaeng nasa katamtamang edad sa mararangyang pasilyo ng mansyon. Si Maya ang huli, humahanga sa mamahaling mga pintura at ginintuang dekorasyon sa dingding.
Bawat isa sa inyo ay makakakuha ng isang pribadong silid na may lahat ng amenities paliwanag ng manager. At ang hapunan ay ihahain sa alas, 8 asa, si Ginoong Marco ay darating. Napansin ni Maya na ang ibang kalahok ay nagdadala ng mga maleta at kahon ng sapatos ng sikat na tatak. Hinigpitan niya ang kanyang maliit at gamit na bag sa kanyang dibdib. Nang siya na ang turn na pumasok sa nakatalagang silid na patulala si Maya, mas malaki ito kaysa sa buong bahay na tinitirhan niya kasama ang kanyang ina at mga kapatid. Kailangan mo ba ng tulong sa pag-aayos? Binibini tanong ng isang dalagang tagapaglingkod. Hindi salamat, ako na lang, sagot ni Maya nahihiya. Nang siya'y nag-iisa, inilagay ni Maya ang paso sa mesa sa tabi ng bintana, kinuha ang kanyang lumang telepono at muling tiningnan ang viral na video ni Antonio na nag-aanunsyo ng kompetisyon na kumalat sa social media. Ilang linggo na ang nakalipas. Ang bilyonaryo ay naghahanap ng asawa para sa kanyang anak sa pamamagitan ng isang kompetisyon sa halaman. Joke lang siguro ito, sabi ni Maya nang ipakita sa kanya ng kanyang kapitbahay. Sige ng nena ang video. Sige na bata, wala ka namang mawawala, pilit ng kapitbahay. At least maninirahan ka sa mansyon ng ilang araw at makakakain ng libre. Kinuha ni Maya ang isang lukot na litrato ng kanyang may sakit na ina at dalawang nakababatang kapatid mula sa kanyang bulsa. Makakakuha ako ng pera para sa iyong gamot, inay. Pangako, bulong niya habang hinahalikan ang larawan. Tiningnan niya ang paso ng may determinasyon. Ito ang kanyang tanging pagkakataon. Eksaktong alas, 8:08 nagtipon ang lahat ng kalahok sa silid kainan. Ang mesa ay may pino na porselana, mga kagamitan sa pagkain na pilak at mga arrangement ng sariwang bulaklak. Palihim na tiningnan ni Maya ang ibang mga dalaga, sinusubukang kopyahin ang kanilang galaw upang hindi siya mapansin. Mga binibini si Ginoong Marco Alcantara, inihayag ng mayordomo. Pumasok si Marco na nakasuot ng perpektong tahi na dark blue suit. Binati niya ang bawat kalahok sa pamamagitan ng paghalik sa pisngi. Nang lumapit siya kay Maya, napansin niya ang nerbiyos nito at ngumiti ng magiliw. Ikinagagala kitang makilala, sabi niya. Ganoon din ako, sagot ni Maya, pakiramdam ay nag-iinit ang kanyang pisngi. Mabilis na tumayo si Veronica sa tabi ni Marco. Pinsan, ang tagal na huli tayong nagkita sa birthday ni Tito Fernando, hindi ba? Sa tingin ko, oo, magalang na sagot ni Marco, ngunit walang sigasig. Sa panahon ng hapunan, hinarap ni Maya ang kanyang unang pagsubok, ang napakaraming kagamitan sa pagkain. Habang ang iba ay masiglang nag-uusap tungkol sa mga paglalakbay sa ibang bansa at mga luxury brand, tahimik siya pinagmamasdan kung aling fork ang ginagamit ni Veronica upang gayahin niya rin. Ikaw, Maya, biglang tanong ni Marco. Taga saan ka? Agad na tumigil ang lahat ng pag-uusap at 10 pares ng mata ang nakatuon sa kanya. Sa probinsya po ng Visayas, Ginoo, sagot niya halos pabulong. Marco na lang pakiusap niya ng may taos pusong ngiti. Ano ang ginagawa mo roon? Bago pa makasagot si Maya, sumingit si Veronica. Marco, kailangan mong tikman ang wine na ito. Isa itong espesyal na vintage na dinala ng aking ama mula sa France para sa iyon. Ay kung paano si Maya ay muling hindi napansin. Tulad ng plano ni Veronica, ang hapunan ay nagpatuloy ng tahimik. Sinikap ni Marco na maging magalang sa lahat ng kalahok. Kumain si Maya ng tahimik. Sinisipsip ang bawat detalye ng mundong ito na ibang-iba sa kanya. At noon si Veronica na estratehikong nakaupo sa tabi ni Marco ay kumilos. Oh my God, ang clumsy ko, bigla niyang bulalas. Isang agos ng pulang wine ang tumapon sa puting damit ni Maya, ang tanging dinala niya sa mansyon. Lahat ng dalaga sa mesa ay tumahimik. Pasensya na dear, sabi ni Veronica nang may pekeng pag-aalala. Pero siguro mas mabuti na rin. At least may halaga na ngayon ang basahan na iyan. Kumalat ang pinigil na tawa sa mesa. Napuno ng luha ang mata ni Maya. Ayos lang, bulong niya, sinusubukang punasan ang mantsa gamit ang napkin na lalo lang nagpalala ng sitwasyon. Hindi ito katanggap-tanggap, sabi ni Marco tumayo. Kukuha ako ng isang tao upang tulungan ka. Hindi na po kailangan, sagot ni Maya tumayo na. Pasensya na, dali-dali siyang umalis, pinipigilan ang kanyang luha.
Binalingan ni Marco si Veronica nang may hindi pagsang-ayon na tingin na nagkibik-balikat at nagpatuloy sa pag-inom ng wine na tila walang nangyari. Aksidente lang iyon pinsan, sabi niya nang may inosenteng ngiti. Habang tumatakbo si Maya sa pasilyo, nakarinig siya ng mabilis na mga yapak sa likuran niya. Teka lang, si Marco iyon. Patawarin mo ako sa pag-uugali ni Veronica. Hindi siya ayos lang, putol ni Maya, hindi tumitingin sa kanya. Hindi ito bago sa akin. Kukuhanin ko ang manager upang bigyan ka ng ibang damit. Salamat, pero ayaw kong magbigay ng abala. Sa wakas ay tumingin si Maya sa kanya, napansin ang kanyang mga mata ay mabait at taos puso. Hindi ito abala, pilit ni Marco. Ito ang pinakamababa na magagawa namin. Tumango siya ng bahagya at umalis, na iwan si Marco na nag-iisip tungkol sa dalagang iyon na kakaiba sa mga babaeng karaniwan niyang nakikilala. Pagbalik sa kanyang silid, inalis ni Maya ang may mantsa na damit at ibinabad ito sa lababo ng marangyang banyo. Isinuot niya ang nag-iisang damit na dinala niya. Isang simpleng damit na cotton, kupas na sa madalas na pagsuot. Umupo siya sa gilid ng kama at kinuha ang telepono. Nagdial siya ng isang numero na alam niya sa puso. Hello, sagot ng isang boses ng babae sa kabilang linya. Loida, ako ito, sabi ni Maya, may kaba sa boses. Maya, kumusta riyan? Talagang marangya ba? Nakilala mo na ba ang anak ng bilyonaryo? Oo. Sandali, sagot ni Maya, may kaunting ngiti. Kumusta si nanay? Kumusta siya? Naging tahimik ang kabilang linya. Loida, pilit ni Maya, nararamdaman ang pagkirot sa kanyang puso. Lumala ang lagay niya. Maya, sa wakas ay sagot ng kapatid. Nauubos na ang gamot at sinabi ng doktor na kailangan ng mas malakas pero napakamahal. Mariing ipinikit ni Maya ang kanyang mga mata. Magkano? At true 000. At may utang pa tayo sa upa. Kumakain ba kayo ng maayos? Muling katahimikan. Nakasasapat naman kami, sagot ni Loida. Ngunit alam ni Maya ang tono na iyon. Tiyaga lang ng isang buwan, Loida, sabi ni Maya nakatingin sa paso sa mesa. Kung manalo ako, hindi na tayo maghihirap pa. Huwag kang mag-alala sa amin. Mag-focus ka sa pagkapanalo sa kompetisyon na iyan. Matapos ang tawag, tiningnan ni Maya ang walang laman na paso, ang kanyang nag-iisang pag-asa. Kaya ko ito, bulong niya sa sarili. Kailangan kong kayanin. Inayos ni Maya ang kanyang iilang gamit nang makarinig siya ng malakas na katok sa pinto. Bago pa siya makasagot, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Veronica nang walang paanyaya. Kaya pala nagtatago si Cinderella rito, sabi niya nang may masamang ngiti. Matutulungan ba kita? Tanong ni Maya, sinusubukang manatiling kalmado. Naglakad si Veronica sa paligid ng silid, tinitingnan ang lahat ng may paghamak. Alam mo na kilala kita kaagad nang makita kita, sabi niya, huminto sa harap ni Maya. Hindi ba't ikaw ang tagapaglinis ng silid sa murang hotel na tinuluyan ko noong nakaraang buwan? Naramdaman ni Maya na nag-init ang kanyang mukha sa kahihiyan. Totoo iyon. Nagtatrabaho siya bilang tagapaglinis ng silid sa nag-iisang hotel sa kanyang bayan. Opo, ako iyon, sagot niya nang may dangal. Tumawa si Veronica. Diyos ko, nakakatawa ito. Ang maliit na tagapaglingkod ay gustong magpakasal sa isa sa pinakamayaman na lalaki sa bansa. Lumapit pa siya, napuno ng kanyang mamahaling pabango ang ilong ni Maya. Pakinggan mo ang sasabihin ko sa iyo. Bumalik ka sa iyong lugar bago ka mapahiya sa harap ng lahat. Ang isang probinsyana na tulad mo ay hindi kailanman magiging katumbas namin. Tiningnan siya ni Maya sa mata. Sinabi ni Ginoong Antonio na lahat ay may pantay na pagkakataon. Adir, ngumiti si Veronica. Talaga bang naniniwala ka riyan? Tumingin ka sa iyong sarili at sa akin. Si Marco ay halos fiancé ko na. Nag-aayos lang kami nito para sa press. Naglakad si Veronica patungo sa pinto, ngunit lumingon muna bago umalis. Kung ako sa iyo, aayusin ko ang aking mga gamit at babalik sa iyong kural na pinanggalingan mo bago pa lumala ang lahat. Bumagsak ang pinto, na iwan si Maya na nanginginig sa galit at kahihiyan. Hindi makatulog si Maya. Umalingaw-ngaw sa kanyang isip ang mga salita ni Veronica, kasabay ng pagkabalisa sa kanyang ina at mga kapatid.
Nagpa siya siyang maglakad-lakad upang luminaw ang kanyang isip, dinala ang paso at bumaba sa malawak na hardin ng mansyon. Inilawan ng bilog na buwan ang maingat na inalaga ang mga flower bed. Umupo siya sa isang marmol na bangko, nakatingin sa paso sa kanyang mga kamay. Hindi makatulog, na paigtad si Maya sa gulat. Si Marco iyon nakasuot ng simpleng damit, malayo sa eleganteng suite noong hapunan. Pasensya na kung nagulat kita, ngumiti siya. Ayos lang, sagot ni Maya nahihiya. Lumabas lang ako para magpahangin. Umupo si Marco sa tabi niya, nagpapanatili ng disenteng distansya. Dito rin ako pumupunta kapag kailangan kong mag-isip, umamin siya. Ang hardin na ito ay ideya ng aking ina. Gustong-gusto niya ang mga halaman. Gustong-gusto, tanong ni Maya, napansin ang nakaraan. 5 taon na siyang patay. Cancer. Pasensya na. Isang komportable na katahimikan ang namagitan sa kanila. Marunong ka ba sa paghahardin, tanong ni Marco, itinuro ang paso sa kanyang mga kamay. Medyo, sagot ni Maya, nakaramdam ng pagluluwag. Tiniyaga ako ng lola ko sa mga tuyong lugar, isang himala ang magpalaki ng kahit ano. Kinuwento niya kung paano nagpalaki ang kanyang lola ng isang maliit na oasis sa likod bahay, sa kabila ng kakulangan ng tubig at nakakapasong araw. Nakikinig si Marco, tila natutuklasan ang isang ganap na bagong mundo. Sinasabi mo ang tungkol sa pamilya ng may ganoong init, puna niya. Bakit ka nagpa siyang sumali sa kompetisyon na ito? Nag-isip si Maya, ayaw magmukhang ganid. May sarili akong mga dahilan. Tumango si Marco, iginagalang ang kanyang pribadong espasyo. Lahat tayo ay may sariling mga lihim, sabi niya nang may pag-unawa ng ngiti. Sa malayo tumunog ang orasan ng mansyon, hating gabi na. Mas mabuting bumalik na tayo, mungkahi ni Marco. Mahaba ang araw bukas. Sa kanilang pagbalik, naramdaman ni Maya ang isang tunay na koneksyon sa kanya. Isang bagay na hindi kayang likhain ng anumang kompetisyon. Isang bagay na alam niyang magpapahirap sa kanya na mag-focus sa tunay na dahilan kung bakit siya nandoon. Lumipas ang 1 linggo mula nang magsimula ang pagsubok. Bawat umaga gumigising si Maya kasabay ng bukang liwayway at sumusunod sa parehong routine. Sinusuri ang kahalumigmigan ng lupa, maingat na dinidiligan ang paso, at inilalagay ito sa balkonahe upang makakuha ng tamang dami ng sikat ng araw. Kaya mo iyan, baby, bulong niya sa butong nakabaon sa lupa. Alam kong lalaki ka. Sa silid kainan ng mansyon, araw-araw nagtitipon ang mga kalahok para mag-almusal. Palaging huli si Maya pagkatapos alagaan ang kanyang paso. Hindi ito naiiba noong umaga na iyon. Tingnan ninyo kung sino ang dumating, puna ng isa sa mga dalaga nang pumasok si Maya. Si Cinderella mula sa tuyong lugar. Kumalat ang mahinang tawa sa hall. Umupo si Maya sa nag-iisang bakanteng upuan sa sulok ng mesa. Tingnan ninyo ang kanyang mga kamay, bulong ng isa pang mayabang na kalahok, sapat para marinig ni Maya. Mukhang hindi pa nakakita ng manicure. Tiningnan ni Maya ang kanyang magaspang na kamay mula sa maraming taon ng pagtatrabaho. Kung ikukumpara sa perpektong inalaga ang mga kamay ng iba, mukhang pag-aari ng ibang uri. Paano umasa ang isang tulad niya na magpakasal sa isang bilyonaryo, tanong ng pangatlo. Si Veronica na nakaupo sa dulo ng mesa na tila siya ang may-ari ng bahay ay ngumiti ng may kasiyahan. Minsan iyan din ang tanong ko, sabi niya nakatingin ng direkta kay Maya. Ngunit ang pagkakaiba-iba ay maganda, hindi ba? Muling may tumawa. Hindi inalis ni Maya ang kanyang mga mata sa pagkain, nilulunok hindi lamang ang almusal kundi pati na rin ang kahihiyan. Inisip niya ang kanyang may sakit na ina at ang kanyang mga kapatid na nangangailangan. Iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas na tiisin. Magandang umaga, mga binibini. Napuno ng boses ni Marco ang hall. Agad na umayos ang lahat ng dalaga, nag-unat ng mga ngiti. Saglit lang na tumingala si Maya, nagtama ang kanilang mga mata ni Marco. Ngumiti siya sa kanya, isang bahagyang kilos na nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Mag-focus ka sa dahilan kung bakit ka narito, pinagalitan niya ang kanyang sarili. Huwag kang magpadala. Pagkatapos ng 10 araw, ang pangunahing usapin sa almusal ay isang tanong. Ang unang senyales ng buhay sa mga paso.
Ang sibol ko ay halos 2 centimeters na ipinagmalaki ng isa sa mga kalahok nagpapakita ng mga larawan sa kanyang telepono. Sa akin ay lumabas kahapon, sabi ng isa pa, ngunit napakaberde at matatag na. Isa-isa ibinahagi ng lahat ang tagumpay ng kanilang mga buto. Lahat maliban kay Maya, ang kanyang paso ay mayroon pa ring lupa, lamang walang pinakamaliit na senyales ng pagtubo. Kumusta ang iyo, Maya? Tanong ni Veronica nang may pekeng pag-aalala. Ayaw mo bang ipakita sa amin? Tiningnan ni Maya ang kanyang plato, wala pang tumubo. Seryoso nagkunwari si Veronica na nagulat. Kakaiba, lahat tayo ay mayroon ng mga sibol. Naramdaman ni Maya ang tingin ng awa at pang-iinis. Baka may ginagawa kang mali, mungkahi ng isa sa mga dalaga. O kaya dagdag ni Veronica nang may masamang ngiti. May kamay ka ng kamatayan, dear, o sa mga tuyong lugar, ay hindi ka man lang tinuruan ng batayang kaalaman sa mga halaman. Kumalat ang tawa sa hall. Huminga ng malalim si Maya, sinusubukang hindi ipaalam kung gaano siya nasasaktan. Si Marco, nakakatapos lang pumasok sa hall, ay napansin ang kanyang pagkadismaya. Magandang umaga, sabi niya lumapit sa mesa. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Pinag-uusapan namin ang tungkol sa mga unang sibol. Pinsan, sagot ni Veronica. Sa kasamaang palad tila si Maya lang ang hindi pa pinalad. Tiningnan ni Marco si Maya ng may kabaitan. Hindi lahat ng buto ay tumutubo sa parehong bilis, sabi niya. Ang ilan sa pinakamagandang bulaklak ay nangangailangan ng mas maraming oras upang mamulaklak. Ang komento ay nagpatigil sa ibang mga dalaga ng sandali. Nagbigay ng tingin ng pasasalamat si Maya kay Marco. Nang mag-isa sa kanyang silid, tiningnan ni Maya ang paso, sa 1,000,000 beses naghahanap ng senyales ng buhay. Wala. Ang lupa ay nanatiling maitim at hindi gumagalaw. Pakiusap, bulong niya na parang isang dasal. Kailangan kita. Ang mga pagtatagpo sa hardin tuwing gabi ay naging isang lihim na routine para kina Maya at Marco. Kapag ang lahat ay natutulog na nagkikita sila sa parehong marmol na bangko sa ilalim ng mabituing kalangitan. Hindi mo sinabi kung bakit napaka-insistente ng iyong ama na magpakasal ka, sabi ni Maya isang gabi nakaupo sa isang magalang na distansya mula kay Marco. Nagbuntong hininga siya, nakatingin sa kalangitan. Ang aking ama ay nagtayo ng isang imperyo mula sa wala. Galing siya sa isang mahirap na pamilya, nagtrabaho mula pagkabata at naging siya ngayon sa pamamagitan ng matinding pagsisikap. Ngayon natatakot siya na mawala ang lahat ng iyon sa kamay ng isang tagapagmana na hindi pinahahalagahan ang kanyang trabaho. At hindi mo pinahahalagahan. Nagulat si Marco sa diretsong tanong. Siyempre pinahahalagahan ko, ngunit sa sarili kong paraan. Ayaw kong panatilihin lang ang itinayo niya. Gusto kong gamitin ang mga resources na iyon upang gumawa ng isang makabuluhang bagay. Naiintindihan mo, humanga si Maya sa kanyang pagiging taos-puso. Sa probinsya natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi kung ano ang mayroon ka, kundi kung sino ka. Ngumiti si Marco. Eksakto, bulalas niya lumapit ng bahagya. Walang nakakaintindi niyan kapag sinubukan kong ipaliwanag. At ang iyong ina, tanong ni Maya. Kumusta siya? Ang ngiti ni Marco ay naging malungkot, maganda. Mabait, hindi ka panipaniwalang malakas. Galing siya sa isang simpleng pamilya, alam mo, nakilala niya ang aking ama noong wala pa siyang anuman. Seryoso, akala ko nagpakasal siya sa isang tao mula sa kanyang circle. Hindi. Siguro kaya niya inayos ang baliw na kompetisyon na ito. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya na ang panlabas at katayuan ay walang kahulugan. Nag-usap sila ng maraming oras, nagbabahagi ng mga kwento ng pagkabata, mga pangarap sa hinaharap, mga takot at pag-asa. Kinuwento ni Maya ang tungkol sa hirap ng buhay sa tuyong lugar, mga gabing walang kuryente, mga pagdiriwang ng komunidad. Nag-usap si Marco tungkol sa kalungkutan na papaligiran ng luho, ngunit kulang sa tunay na kaibigan. Sa bawat gabi mas lumalapit sila sa isa't isa. Sa bawat pag-uusap mas nagiging malapit ang kanilang mga puso. Ngunit palaging naaalala ni Maya ang tunay na dahilan kung bakit siya naroroon. Kailangan siya ng kanyang pamilya. Hindi niya kayang umibig. Dinidiligan ni Maya ang kanyang paso nang tumunog ang telepono.
Si Loida ang kanyang kapatid. "Hello Loida, kumusta?" tanong ni Maya. Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig sa luha. Si nanay lumala ang lagay niya. Naramdaman ni Maya ang pagkirot sa kanyang puso. "Anong nangyari? Kinailangan naming dalhin siya sa ospital. Hindi siya makahinga ng maayos. Nasa koridor siya ngayon. Walang bakanteng kama." Umupo si Maya sa kama, pakiramdam ay nanghihina ang kanyang mga paa. Ano ang sabi ng mga doktor? Kailangan niya ng mas matinding kurso ng paggamot at mas mahusay na gamot. Pinag-uusapan ang tungkol sa paglipat sa Maynila, pero paano namin ito babayaran? Maya, walang tunog na luha ang tumulo sa mukha ni Maya. "Kaya ko ito, Loida, pangako." At ang mga bata, natatakot sila, laging nagtatanong tungkol kay nanay, "Kumakain ba kayo ng maayos?" Ang katahimikan sa kabilang linya ay nagparamdam kay Maya ng isang walang laman sa kanyang tiyan. "Nakasasapat naman kami sa wakas," ay sagot ni Loida. Ngunit alam ni Maya ang sagot na iyon. Pagkatapos ng tawag, lumabas si Maya sa balkonahe, kasama ang walang laman na paso. Ang desperasyon ay sumisira sa kanya. Halos 2 linggo na ang lumipas at wala pa ring pinakamaliit na senyales ng buhay ang halaman. Samantala ang ina ni Maya ay lalong lumalala bawat araw. "Kailangan kong bumalik," bulong niya sa sarili. "Kailangan kong makasama sila." Ngunit ang pagbabalik ay nangangahulugang pagsuko sa nag-iisang tunay na pagkakataon na kumita ng sapat na pera upang matulungan ang pamilya. Walang kamalaya, nagsimulang umiyak ng malakas si Maya sa hardin. Luha ng desperasyon, pagkadismaya at takot. "Maya." Nagulat si Maya sa boses ni Marco. "Anong nangyayari?" Sinubukan niyang mabilis na punasan ang luha, ngunit huli na. Nakita na ni Marco ang kanyang desperasyon. "Wala, sinusubukan ko lang na itago." Ang kanyang boses ay nanginginig. Lumapit si Marco at sa unang pagkakataon hinawakan ang kanyang kamay. "Pakiusap, sabihin mo sa akin kung anong nangyayari." Nag-alinlangan si Maya. Hindi niya naisip na ibahagi ang kanyang mga problema kay Marco, ngunit may isang bagay sa kanyang tingin na nagtiwala sa kanya. "Ang aking ina ay napakasakit," sa wakas ay umamin siya. "Dinala siya sa ospital ngayon. Nasa pampublikong ospital siya, dahil wala kaming pera para sa pribado." Nanginig ang kanyang boses. Mas hinigpitan ni Marco ang kanyang kamay. "Magpatuloy ka," malumanay niyang pakiusap. "Mayroon akong 2 nakababatang kapatid. Si Loida, 17 taong gulang, ay nag-aalaga sa kanila at kay nanay. Wala kaming pera para sa gamot at kahit para sa maayos na pagkain." Muling bumuhos ang luha. Naging tahimik si Marco sa loob ng ilang sandali. "Ito ba ang dahilan kung bakit ka narito sa wakas?" ay tanong niya. Nahihiya si Maya sa kompetisyon. "Pasensya na," sabi niya. "Alam kong mukhang ganid ito." Ngunit hindi siya pinutol ni Marco. "Hindi iyan totoo. Mukha kang isang taong mahal na mahal ang kanyang pamilya." Tiningnan niya siya sa mata. "Maaari ba akong tumulong, Maya? Gusto kong tumulong." Hindi na kailangan, mabilis niyang sagot. "Ayaw ko ng limos." Ngumiti si Marco. "Hindi ito limos. Ito ang ginagawa ng mga taong nagmamalasakit sa isa't isa." Mas bumilis ang tibok ng puso ni Maya. "Ipinapangako kong hindi makikialam sa kompetisyon," patuloy ni Marco. "Ngunit maaari ko bang garantiyahan kahit papaano na ang iyong ina ay makakatanggap ng tamang paggamot? Hayaan mo akong tulungan ka, Maya." Pagkatapos ng isang sandali ng pag-aalinlangan, pumayag siya. Kinuha ni Marco ang kanyang telepono at gumawa ng ilang tawag. Sa loob ng ilang minuto inayos niya ang paglipat ng ina ni Maya sa pinakamahusay na ospital sa Maynila, binayaran ang lahat ng gastos. Tapos nasabi niya nang matapos, "Ililipat ang iyong ina ngayon. Nagpadala rin ako ng pera sa iyong mga kapatid." Hindi napigilan ni Maya ang kanyang luha, ngunit sa pagkakataong ito luha ng pasasalamat iyon. "Bakit mo ginagawa ito para sa akin?" Dahan-dahang hinawakan ni Marco ang mukha niya. "Dahil ikaw ang pinakataos puso na taong nakilala ko." Tanghali inilawan ng araw ang hall kung saan nagtipon si Veronica kasama ang iba pang mga kalahok.
Nakita ba ninyo kung paano tumitingin si Marco sa dalagang iyon mula sa tuyong lugar nagsimula si Veronica naglalakad pabalik-balik? Nakakatawa lang napansin ko. Sumasang-ayon ako sabi ng isa sa mga dalaga. Mukhang nabighani siya sa kanya. Siguro minamanipula niya siya mungkahi ng isa pa. Baka nag-imbento siya ng isang malungkot na kwento upang magdulot ng simpatiya. Huminto si Veronica sa gitna ng hall, itinaas ang kanyang baba ng may kapalaluan. Niloloko ng probinsyana na iyon si Marco sa kanyang malungkot na kwento. Kailangan nating ilagay siya sa kanyang lugar bago niya sirain ang lahat. Ano ang mungkahi mo, tanong ng isa sa mga kalahok. Ang ngiti ni Veronica ay kasing lamig ng yelo. Ipakita natin sa kanya na hindi siya nabibilang sa mundong ito. Lumapit siya sa grupo, binaba ang kanyang boses. Pakinggan ninyo ang plano ko. Gagawin namin siyang makaramdam ng sobrang kahihiyan na siya mismo ang susuko sa kompetisyon, sabi ni Veronica. Nagbuo ng bilog ang mga dalaga at nagbulungan sa isa't isa. Ang ilan ay nag-aalangan ngunit karamihan ay mabilis na sumang-ayon sa plano ni Veronica. Pagkatapos ng lahat-lahat sila ay may iisang layunin: alisin ang kompetisyon. Kung gayon, nagdesisyon na pagtatapos ni Veronica, nakatingin sa bawat isa sa kanila. Magsisimula tayo bukas. Walang sinuman sa kanila ang nakapansin sa manager na tahimik na dumaan sa pasilyo, naririnig ang bawat salita ng plano. Umiling ang babaeng nasa katamtamang edad bilang pagpapakita ng hindi pagsang-ayon at nagpatuloy nag-iisip kung dapat ba niyang bigyan ng babala si Maya sa naghihintay sa kanya. Bumalik si Maya sa kanyang silid pagkatapos ng hapunan, pagod ngunit nakahinga. Tinupad ni Marco ang kanyang pangako. Ang kanyang ina ay nasa isang pribadong silid na ngayon sa pinakamahusay na ospital sa Maynila kasama ang pinakamahusay na mga doktor. Ang kanyang mga kapatid ay may bagong damit at pagkain. Nang buksan niya ang pinto sa silid, natigilan si Maya. Mukhang may bagyo na dumaan. Ang kanyang iilang gamit ay nakakalat sa banyo, basang-basa. Ang larawan ng pamilya ay napunit sa gitna. Sa kama may isang sulat na nakasulat sa pulang lipstick. Bumalik ka sa iyong kural na pinanggalingan mo. Naramdaman ni Maya ang bukol sa kanyang lalamunan. Alam niya kung sino ang gumawa nito ngunit hindi niya mapatunayan. Sa isang pagod na buntong hininga, nagsimula siyang mag-ayos, inalis ang basang damit mula sa banyo at isa-isang piniga sa shower. Naranasan ko na ang mas masahol, pabulong niya. Naaalala kung paano siya naglalaba sa tabi ng ilog gamit ang kanyang kamay na napupunit sa lamig. Kinuha niya ang napunit na piraso ng larawan at idinikit gamit ang tape mula sa isang drawer. Hindi perpekto ngunit makikita niya muli ang mukha ng kanyang pamilya. Habang nagtatrabaho, naisip ni Maya na sabihin kay Marco ang nangyari, ngunit mabilis niyang binaliwala ang ideya. Ayaw niyang magmukhang mahina o magbigay ng karagdagang problema. Kailangan niyang maging matatag para sa kanyang pamilya. Maaari mo akong itumba ng 100 beses, sabi niya ng malakas sa walang laman na silid. Tayo ako sa ika-101. Nang sa wakas ay natapos na siyang mag-ayos, hating gabi na. Masyadong pagod upang umiyak man lang. Bumagsak si Maya sa kama, nakadamit at natulog. Nangangarap ng probinsya, isang malusog na ina at isang hardin na puno ng bulaklak. Hindi niya alam na may nanonood sa kanya mula sa labas ng silid. Ang manager na nakasaksi sa sabuatan ay umiling humanga sa lakas ng dalagang iyon. Lumipas ang 2 araw mula nang magsimula ang pagsubok. Ipinagmamalaki ng mga kalahok ang kanilang mga paso na may magandang sibol. Ang ilang bulaklak ay nagsisimula ng mamulaklak. Tiningnan ni Maya ang kanyang paso sa ika-1,000 beses sa linggong iyon. Wala. Ang lupa ay nanatiling maitim at walang buhay. Ang desperasyon ay nagsisimula ng bumalot sa kanya. Nagpa siyang huwag sumuko, pumunta si Maya sa aklatan ng mansyon. Naghahanap siya ng mga libro tungkol sa paghahardin, bihirang mga buto, anumang makakatulong sa kanya. Ginugol niya ang mga oras sa pagbabasa, sinusubukang maunawaan kung ano ang mali niya. May hinahanap ka ba? Binibini tanong ng hardinero ng mansyon. Isang matandang lalaki na may magaspang na kamay na tulad niya. Manong Jose, sabi niya, nakilala siya mula sa hardin.
Sinusubukan kong maunawaan kung bakit hindi tumutubo ang aking buto. Lumapit ang matanda, inaayos ang kanyang salamin. Maaari ko bang tingnan ang iyong paso? Magkasama silang pumunta sa silid ni Maya. Maingat na tiningnan ni Jose ang paso, ang lupa, naramdaman ang kahalumigmigan. Gamit ang kanyang mga daliri inamoy at kahit tinikman pa ang kaunting lupa. Bulong niya, nag-iisip. Maganda ang lupa, tama ang kahalumigmigan. Tama rin ang posisyon. Hindi masyadong sikat ng araw, hindi masyadong lilim. Kung gayon, ano ang problema? Sabik na tanong ni Maya. Tiningnan siya ng hardinero ng may habag. Minsan ang mga buto ay tumutubo ng mas mabagal o nangangailangan ng ibang uri ng pag-aalaga. Sa lahat ng taon ko ng pagtatrabaho sa mga hardin na ito, natutunan ko na ang bawat halaman ay may sariling oras. Hindi mo maaaring pilitin ang kalikasan. Malungkot na bumuntong hininga si Maya. Pero matatapos na ang kompetisyon sa loob ng 10 araw, Manong Jose. Patuloy mo lang gawin ang ginagawa mo, bata, payo niya, dahan-dahang hinaplos ang kanyang kamay. At magkaroon ka ng pananampalataya, minsan ang himala ay nangyayari kapag hindi mo inaasahan. Nagpasalamat si Maya sa payo, ngunit nang siya'y mag-isa, tiningnan niya ang paso nang may lumalaking pakiramdam ng kabiguan. Baka tama si Veronica. Baka may kamay nga siya ng kamatayan. Pansinin ninyo mga binibini, inihayag ni Veronica sa tanghalian. Dahil malapit na tayo sa huling petsa, naisip ko na magiging masaya na magkaroon ng isang maliit na pagpapakita ng mga paso. Ano sa palagay ninyo? Masiglang sumang-ayon ang mga kalahok. Naramdaman ni Maya ang lamig sa kanyang tiyan. Alam niya kung ano ang binabalak ni Veronica. Isa-isa ipinakita ng mga dalaga ang kanilang mga paso. May mga rosas, lilis at maging isang bihirang orchid na nagsisimulang mamulaklak. Napakaganda ng iyong paso, Veronica, bati ng isa sa mga dalaga. Ngumiti si Veronica nang may pagmamalaki sa kanyang halos mamulaklak na pulang rosas. Salamat, dear. Inalagaan ko ito ng may pagmamahal. Sa wakas dumating ang turn ni Maya. At ikaw, Maya, pang-aasar ni Veronica. Ayaw mo bang ipakita sa amin ang iyong pag-unlad? Nag-aapoy sa kahihiyan, tumayo si Maya at kinuha ang kanyang paso. Ang lupa ay nanatiling hubad, walang pinakamaliit na senyales ng buhay. Tulad ng nakikita ninyo, wala pa akong aksidenteng itinulak ni Veronica si Maya nang napakalakas na siya'y natinag. Halos lumabas sa kanyang mga kamay ang paso, nagkalat ng kaunting lupa sa sahig. Walang kapintasan, bulalas ni Veronica nang may pekeng pag-aalala. Minsan ang clumsy ko. Pagkatapos tiningnan niya ang paso ni Maya at idinagdag ng sapat na malakas para marinig ng lahat. Pero siguro mas mabuti na rin, dear. At least may excuse ka. Ang paso ay muntik nang mabasag dahil hindi mo kayang magpalaki ng kahit isang simpleng bulaklak. Kumalat ang tawa sa hall. Naramdaman ni Maya na nag-iinit ang luha sa kanyang mga mata, ngunit tumanggi siyang umiyak sa harap nila. Sa sandaling iyon pumasok si Marco sa hall. Agad na napansin kung ano ang nangyayari, lumapit siya kay Maya at tumulong na kolektahin ang nagkalat na lupa. Hindi ba kayo nahihiya, sabi niya nakatingin sa bawat isa sa mga kalahok. Ganyan ba ang pakikitungo ninyo sa mga taong tapat na lumalahok sa kompetisyon? Naging tahimik ang hall. Si Veronica ang unang nakabawi. Biro lang iyon, Marco. Naiintindihan ni Maya, hindi ba ganap siyang binalewala ni Marco. Tinapos ang pagtulong kay Maya at sa pagtataka ng lahat, dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Tara, maglakad-lakad tayo, Maya, imbitasyon niya. Hindi makahinga rito. Habang magkasama silang umaalis, kumukulo si Veronica sa galit. Nabigo ang kanyang plano. Sa halip na ipahiya si Maya, mas pinalapit pa niya ito kay Marco. Hindi ito magtatagal, bulong niya sa sarili. Pinagmamasdan silang lumayo sa hardin. Lumubog na ang araw nang bumalik sina Maya at Marco sa hardin. Ang hangin sa gabi ay malambot, may amoy ng mga rosas na tumutubo ng sagana. Umupo sila sa marmol na bangko na naging kanilang espesyal na lugar. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin doon, sabi ni Maya, nahihiya pa rin sa kahihiyan. Walang anuman, sagot niya. Hindi katanggap-tanggap ang kanilang pag-uugali.
Tiningnan ni Maya ang kanyang walang laman na paso, nararamdaman ang bigat ng kabiguan. 10 araw na lang ang natitira sa kompetisyon, bulong niya. At wala pa ring pinakamaliit na senyales ng buhay sa aking paso. Tiningnan siya ni Marco sa liwanag ng buwan. Hindi pa siya nakakita ng ganitong kagandahan sa ganoong kapayakan. Talo na siguro ako, hindi ba, tanong ni Maya, nakatingin ng direkta sa kanya. Wala akong pakialam sa mga bulaklak, Maya, sagot ni Marco, hinawakan ang kanyang mga kamay. Ikaw ang mahalaga sa akin. Mahal kita. Bumilis ang tibok ng puso ni Maya. Iyon ang mga salitang lihim niyang pinangarap, ngunit pinakakinatatakutan niyang marinig. Marco, wala kang kailangang sabihin, putol niya. Alam kong pumunta ka rito para sa iyong pamilya, hindi para sa romance. Ngunit hindi ko na kayang magkunwari na ang nararamdaman ko para sa iyo ay pagkakaibigan lang. Lumapit siya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanya. Wala pa akong nakilalang katulad mo, Maya, napakataos puso, malakas, isang tunay na tao. Naramdaman ni Maya na nag-iinit ang kanyang mga mata. Paano niya ipapaliwanag na mahal din niya siya? Paano niya sasabihin na ang bawat gabi sa hardin ay isang panaginip na nagkatotoo? At higit sa lahat, paano niya aaminin na kailangan pa rin niyang mag-focus sa pamilya, hindi sa damdamin? Bago pa siya makahanap ng mga salita, lumapit si Marco at hinalikan siya. Ito ay isang magiliw na halik, halos isang tanong. Nag-alinlangan si Maya ng isang segundo, ngunit hindi nagtagal ay sumagot. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng mga bituin, hinayaan niya ang kanyang sarili na kalimutan ang lahat, ang kompetisyon, ang walang laman na paso, maging ang pamilya. Silang dalawa lang at ang pag-ibig na nagsisimulang umusbong sa pagitan nila. Nang maghiwalay sila, ngumiti si Marco. Wala akong pakialam kung sino ang manalo sa kompetisyon na ito. Maya, gusto kong makasama ka. Iyon ang lahat ng nais niyang marinig at sabay na kinakatakutan. Hindi makatulog si Maya noong gabing iyon. Nagpaikot-ikot siya sa kama, naaalala ang halik, ang mga salita ni Marco, ang pakiramdam ng kanyang labi sa kanya. Pagkatapos, naaalala niya ang kanyang may sakit na ina, ang kanyang mga kapatid na nangangailangan ng lahat na nagdala sa kanya rito. Ano ang ginagawa ko, bulong niya sa kisame, tumayo at lumapit sa bintana. Inilawan ng buwan ang mga hardin ng mansyon, napakalayo sa tuyong lupa ng probinsya. Dalawang mundo na ganap na magkasalungat tulad niya at ni Marco. Totoo, tinulungan niya ang kanyang ina, inilipat siya sa pribadong ospital. Nagpadala rin siya ng pera sa kanyang mga kapatid. Ngunit gaano katagal tatagal ang tulong na iyon? At paano kung hindi maganda ang relasyon? Paano kung hindi sang-ayunan ni Antonio? Hindi kayang ipagsapalaran ni Maya ang kapakanan ng kanyang pamilya para sa isang romance na maaaring walang hinaharap. Ngunit sa kabilang banda, siya ay walang pag-aalinlangan na umibig. Pinaparamdam sa kanya ni Marco na siya ay espesyal, mahalaga, mahal, hindi dahil sa panlabas o katayuan kundi kung sino siya talaga. Nanay, ano ang dapat kong gawin, tanong niya nang malakas na tila maririnig siya ni Ginang Teresa mula sa ospital. Kinuha ni Maya ang kanyang walang laman na paso at tiningnan ito sa 1,000 beses. Sa tingin ko mayroon tayong karaniwan, sabi niya sa paso. Pareho tayong sinusubukan na mamulaklak sa maling lugar. Nagpasya siyang kausapin si Marco, linawin ang lahat. Kahit na hindi mamulaklak ang kanyang paso, kahit na hindi niya manalo ang kompetisyon, kailangan niyang maging tapat sa kanyang damdamin at mga takot. Bumalik siya sa kama, nagdesisyon na kausapin siya sa umaga, ngunit bago matulog nagbigkas siya ng isang tahimik na panalangin. Diyos ko, kung ito ang iyong kalooban, ipakita mo sa akin ang tamang landas, at kung maari tulungan mo ang butong ito na tumubo. Naglalakad si Maya patungo sa hardin upang makipagkita kay Marco nang humarang si Veronica sa kanyang daan. Kailangan nating mag-usap, sabi niya nang may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Wala akong gustong pag-usapan sa iyo, sagot ni Maya, sinusubukang dumaan. Hinarangan ni Veronica ang kanyang daan. Sigurado akong gusto mong marinig ang sasabihin ko. Nag-aatubili, sumunod si Maya kay Veronica sa isang liblib na sulok ng hardin, malayo sa mga mata at tenga ng mga tagapaglingkod ng mansyon. Ano ang gusto mo, tanong ni Maya, pinagsalikop ang kanyang mga braso.
Kinuha ni Veronica ang isang envelope mula sa kanyang bag at iniabot kay Maya. Asing ko 2,000 sabi niya. Ang pera na ito ay sa iyo kung susuko ka sa kompetisyon ngayon at hindi na muling makikita si Marco. Tiningnan ni Maya nang may pag-aalinlangan mula sa envelope patungo sa mukha ni Veronica. Sinusubukan mo ba akong suhulan? Nag-aalok ako ng isang marangal na labasan. Alam nating dalawa na wala kang pagkakataong manalo. Ang iyong paso ay walang laman. At kahit na mayroon patingnan mo ang iyong sarili at ako. Lumapit si Veronica, ang kanyang boses ay naging halos bulong. Sa perang ito maaari mong bayaran ang paggamot ng iyong ina, bumili ng disenteng bahay para sa iyong mga kapatid. Hindi ba iyan ang dahilan kung bakit ka narito upang tulungan ang iyong pamilya? Naramdaman ni Maya ang pagkirot sa kanyang puso. Ang 5 cent ay lulutas sa lahat ng problema ng kanyang pamilya. Iyon ay pera na hindi niya kikitain sa loob ng maraming taon ng pagtatrabaho. Paano mo nalaman ang tungkol sa aking pamilya? Tanong niya nang may pagdududa. May sarili akong mga paraan, sagot ni Veronica nang may mahiwagang ngiti. Kaya ano ang masasabi mo? Kunin mo ang pera, gumawa ka ng isang excuse at umalis. Lahat ay mananalo. Tiningnan ni Maya ang envelope, nararamdaman ang lumalaking tukso. Ang kanyang ina ay magkakaroon ng pinakamahusay na paggamot. Ang kanyang mga kapatid ay hindi na magugutom pa. At kung tatanggihan ko, nawala ang ngiti ni Veronica. Kung gayon gagawin kong impyerno ang iyong huling mga araw dito. At maniwala ka sa akin, marami pa akong trick sa aking manggas kaysa sa isang ginulo na silid at ilang basang damit. Huminga ng malalim si Maya. Ito ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Bigyan mo ako ng oras hanggang bukas, pakiusap niya. Hanggang tanghali, sagot ni Veronica, naghihintay na ibalik ang envelope. Huwag mo akong biguin. Isang linggo bago matapos ang kompetisyon, nagpasya si Antonio Alcantara na mas maingat na obserbahan ang mga kalahok. Mula sa kanyang security room, pinanood niya ang mga larawan mula sa mga kamera na nakakalat sa mansyon. Ipakita mo sa akin si binibining Veronica, pakiusap niya sa gwardiya. Lumabas sa screen si Veronica, sa kanyang silid nag-i-spray ng isang bagay sa kanyang paso. Sumingkit ang mata ni Antonio, interesado. I-zoom mo, utos niya. Pinalaki ng gugwardiya ang larawan at lumabas ang isang maliit na bote na may isang homemade label. Espesyal na fertilizer. Bulong ni Antonio. Kawili-wili. Gusto mo bang tingnan ang isa pang kalahok, Ginoong Alcantara? Tanong ng gugwardiya. Oo, ipakita mo sa akin si binibining Maya. Nagbago ang screen, ipinakita si Maya na nakaupo sa balkonahe ng kanyang silid. Nakikipag-usap siya sa telepono, maingat na dinidiligan ang kanyang paso. Opo nanay, ayos lang ako, sabi niya. Kumusta ang pakiramdam mo? Maayos ba ang pagtrato sa iyo ng mga doktor? Tumagal ng ilang minuto ang pag-uusap. Nakikinig si Maya nang maingat, nagtatanong tungkol sa gamot at mga pagsusuri. Nang ibaba niya ang telepono, matagal siyang nakatingin sa walang laman na paso nang may malungkot na ekspresyon. Alam kong kaya mong tumubo, bulong niya sa paso. Pakiusap, bigyan mo ako ng kahit anong senyales. Pinanood ni Antonio ang lahat ng may lumalaking interes. Nakita niya kung paano inalagaan ni Maya ang lupa, sinuri ang kahalumigmigan. Nakikipag-usap sa halaman na tila ito ay isang buhay na nilalang. Sa kabila ng kawalan ng nakikitang resulta, ang kanyang kasipagan ay hindi humina. Ang dalagang iyon ay nagpapaalala sa akin ng isang tao, puna ni Antonio. Mas sa sarili ko kaysa sa gwardiya. Sino, Ginoo? Ang aking yumaong asawa, sagot niya nang may malungkot na ngiti. Galing din siya sa isang simpleng pamilya, nagtataglay din ng dignidad at panloob na lakas. Nagpatuloy siyang obserbahan ang mga kalahok sa buong araw. Nakita niya ang ilan na nagpapalit ng mga buto, sa iba nagtatago ng mga lumaki, ng sibol sa ibang lugar handa na itanim sa orihinal na paso. Tanging si Maya lamang ang mahigpit na sumunod sa mga patakaran ng kompetisyon kahit na nasa bingit siya ng kabiguan. Mga Ginoo, ihanda ang pangunahing hall para sa araw ng paghusga. Sa wakas ay sabi niya. Sa tingin ko sapat na ang nakita ko. Nang siya'y mag-isa, ngumiti si Antonio ng may kasiyahan.
Marco, aking anak, bulong niya. Mukhang natagpuan mo na sa wakas ang isang karapat-dapat para sa iyong puso at sa aming pamilya. Dumating ang gabi nang umupo si Maya sa gilid ng kama, nang may mabigat na puso na puno ng pagdududa. Ang envelope ni Veronica na may 50,000 piso ay nangangahulugang kaligtasan para sa kanyang pamilya. Ngunit ang pagtanggap sa pera ay nangangahulugang pagsuko hindi lamang sa kompetisyon kundi pati na rin kay Marco. Lumabas si Maya sa beranda kasama ang walang laman na paso sa kanyang mga kamay. Ang mansyon ay nag-aalok ng isang pribilehiyong tanawin ng mga hardin. Ang malalaking halaman ng lahat ng kulay at hugis ay lumaki ng may pagkakaisa. Mga bulaklak na hindi kailanman mabubuhay sa tuyong klima ng probinsya. Ito naisip ni Maya nakatingin sa mga rosas sa ilalim mismo ng kanyang bintana. Mabilis niyang itinaboy ang ideyang iyon. Hindi niya ito magagawa, hindi siya maaaring mandaya. Ngunit paano kung walang makapansin? Isang maliit na sibol, isang maliit na bulaklak, hindi ba't napakadali na pumitas ng isa sa maliliit na bulaklak sa hardin at itanim ito sa kanyang paso? Bumaba si Maya sa hardin kasama ang paso sa kanyang mga kamay, tumingin sa paligid, sinisigurado na walang tumitingin. Lumapit siya sa isang flower bed na may daisies. Napakadali itong itanim. Nanginginig ang kanyang kamay nang lumapit siya sa isa sa mga bulaklak. Maari pa niyang isipin ang mukha ng kanyang ina, puno ng ginhawa kapag nalaman ang tungkol sa kanyang pagkapanalo. Magkakaroon ng bagong bahay ang kanyang mga kapatid. Mag-aaral sila sa magagandang paaralan. Hinawakan ng kanyang mga daliri ang isa sa mga daisies at ang bulaklak ay bahagyang gumalaw. Sa sandaling iyon naalala ni Maya ang mga salita ng kanyang lola. Ang pinakamalaking pamana ay ang karakter. Ang sinumang nagpapalit ng karakter para sa pera ay mamamatay na mahirap. Inalis niya ang kanyang kamay na tila ang bulaklak ay nasusunog. Hindi niya ito magagawa. Mas mabuting matalo ng tapat kaysa manalo ng may kasinungalingan, bulong niya sa sarili. Bumalik si Maya sa kanyang silid. Huling tiningnan niya ang envelope na iniwan ni Veronica. Bukas ibibigay niya ang kanyang sagot, hindi. Kinaumagahan nakasalubong ni Maya si Marco na naghihintay sa kanya sa pasilyo. Kailangan kitang kausapin, sabi niya ng seryoso. Naglakad sila patungo sa isang liblib na bahagi ng hardin. Mukhang nababagabag si Marco. Ilang beses niyang hinaplos ang kanyang buhok. Nag-away kami ng aking ama kagabi, sa wakas ay umamin siya. Naramdaman ni Maya ang bukol sa kanyang tiyan. Dahil sa akin, oo, at hindi, sagot ni Marco. Sinabi ko sa kanya na wala akong pakialam sa resulta ng kompetisyon. Pinili na kita. Napahinto sa paghinga si Maya. At ano ang sabi niya? Nagbuntong hininga si Marco. Dahil sa inis. Nagagalit siya, sinabi na ang kompetisyon ay may layunin na hindi ko pa naiintindihan at kailangan kong magtiwala sa kanya. Hinawakan niya ang mga kamay ni Maya. Pero wala akong pakialam sa iniisip ng aking ama, Maya. Hindi ko hahayaang ang isang absurd na kompetisyon ang magpasya sa aking hinaharap. Marco, hindi mo naiintindihan, nagsimula si Maya. Ang iyong pamilya, ang iyong katayuan. Wala akong pakialam, putol niya. Ikaw lang ang mahalaga sa akin. Ang nararamdaman ko para sa iyo ang binuo natin sa mga linggong ito. Naramdaman ni Maya na nag-iinit ang luha sa kanyang mga mata. Inalok ako ni Veronica ng pera, bigla niyang inamin. 5200 para sumuko ako at hindi na muling makita ka. Nanlaki ang mata ni Marco sa gulat. Sabi niya, may oras ako hanggang tanghali upang magdesisyon. Umiling si Marco, hindi makapaniwala. Masyado siyang mababa kahit para sa kanya. Kakausapin ko ang aking ama at sasabihin ko sa kanya ang ginawa niya. Huwag, pigil ni Maya sa kanya. Itatanggi ito ni Veronica at magmumukha akong sinungaling, ganid. Kung gayon, ano ang gagawin mo? Tiningnan siya ni Maya ng direkta sa mata. Tatanggi ako sa pera. Mananatili ako hanggang sa huli kahit na matalo ako. Ngumiti si Marco at mahigpit siyang niyakap. Gagawin ko ang lahat para sa iyo, alam mo. Kung hindi siya sang-ayon, hindi mo iyan magagawa, Marco. Hindi mo pa ako kilala ng lubusan. Kilala na kita, sapat na, sagot niya.
Alam ko ang iyong puso, Maya, at iyon ay sapat na. Inukit niya ang pangako gamit ang isang halik. At naramdaman ni Maya na sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may isang taong pumipili sa kanya higit sa lahat at lahat. 2 araw bago ang huling paghuhusga, tinipon ni Veronica ang lahat ng kalahok sa pangunahing hall. Nag-organisa siya ng tinawag niyang pre-celebration para sa mananalo. Dahil napakalapit na natin sa malaking araw, inihayag ni Veronica, sa gitna ng hall naisip ko na magiging masaya na magkaroon ng isang pre-showing ng mga paso. Ano sa palagay ninyo? Masiglang sumang-ayon ang mga kalahok. Naramdaman ni Maya ang lamig sa kanyang tiyan. Alam niya kung ano ang binabalak ni Veronica. Isa-isa inilagay ng mga dalaga ang kanilang mga paso sa mesa. Mga kahangahangang bulaklak ng lahat ng kulay at uri, rosas, orchids, lilies, tulips. Napakaganda ng iyong paso, Veronica, bati ng isa sa mga dalaga. Ngumiti si Veronica nang may pagmamalaki sa kanyang halos mamulaklak na pulang rosas. Salamat, dear. Inalagaan ko ito ng may pagmamahal. Sa wakas dumating ang turn ni Maya. At ikaw, Maya, pang-aasar ni Veronica. Ayaw mo bang ipakita sa amin ang iyong pag-unlad? Nag-aapoy sa kahihiyan, tumayo si Maya at kinuha ang kanyang paso. Ang lupa ay nanatiling hubad, walang pinakamaliit na senyales ng buhay. Tulad ng nakikita ninyo, wala pa akong aksidenteng itinulak ni Veronica si Maya ng napakalakas na siya'y natinag. Halos lumabas sa kanyang mga kamay ang paso, nagkalat ng kaunting lupa sa sahig. Walang kapintasan, bulalas ni Veronica ng may pekeng pag-aalala. Minsan ang clumsy ko. Pagkatapos tiningnan niya ang paso ni Maya at idinagdag ng sapat na malakas para marinig ng lahat. Pero siguro mas mabuti na rin, dear. At least may excuse ka. Ang paso ay muntik nang mabasag dahil hindi mo kayang magpalaki ng kahit isang simpleng bulaklak. Kumalat ang tawa sa hall. Naramdaman ni Maya na nag-iinit ang luha sa kanyang mga mata, ngunit tumanggi siyang umiyak sa harap nila. Sa sandaling iyon pumasok si Marco sa hall. Agad na napansin kung ano ang nangyayari, lumapit siya kay Maya at tumulong na kolektahin ang nagkalat na lupa. Hindi ba kayo nahihiya, sabi niya nakatingin sa bawat isa sa mga kalahok. Ganyan ba ang pakikitungo ninyo sa mga taong tapat na lumalahok sa kompetisyon? Naging tahimik ang hall. Si Veronica ang unang nakabawi. Biro lang iyon, Marco. Naiintindihan ni Maya, hindi ba? Ganap siyang binaliwala ni Marco tinapos ang pagtulong kay Maya at sa pagtataka ng lahat dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Tara maglakad-lakad tayo, Maya, imbitasyon niya. Hindi makahinga rito. Habang magkasama silang umaalis, kumukulo si Veronica sa galit. Nabigo ang kanyang plano. Sa halip na ipahiya si Maya, mas pinalapit pa niya ito kay Marco. Hindi ito magtatagal, bulong niya sa sarili, pinagmamasdan silang lumayo sa hardin. Lumubog na ang araw nang bumalik sina Maya at Marco sa hardin. Ang hangin sa gabi ay malambot, may amoy ng mga rosas na tumutubo ng sagana. Umupo sila sa marmol na bangko na naging kanilang espesyal na lugar. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin doon, sabi ni Maya, nahihiya pa rin sa kahihiyan. Walang anuman, sagot niya. Hindi katanggap-tanggap ang kanilang pag-uugali. Tiningnan ni Maya ang kanyang walang laman na paso, nararamdaman ang bigat ng kabiguan. 10 araw na lang ang natitira sa kompetisyon, bulong niya. At wala pa ring pinakamaliit na senyales ng buhay sa aking paso. Tiningnan siya ni Marco sa liwanag ng buwan. Hindi pa siya nakakita ng ganitong kagandahan sa ganoong kapayakan. Talo na siguro ako, hindi ba, tanong ni Maya nakatingin ng direkta sa kanya. Wala akong pakialam sa mga bulaklak, Maya, sagot ni Marco, hinawakan ang kanyang mga kamay. Ikaw ang mahalaga sa akin, mahal kita. Bumilis ang tibok ng puso ni Maya. Iyon ang mga salitang lihim niyang pinangarap, ngunit pinakakinatatakutan niyang marinig. Marco, wala kang kailangang sabihin, putol niya. Pero sa tingin ko hindi ako mananalo, sabi niya. Naging tahimik ang kabilang linya. Hindi iyan mahalaga, anak, sa wakas, ay sagot ni Ginang Teresa. Nagbigay ka na sa amin ng higit pa sa inaasahan namin. Ang mahalaga ay palagi kang naging tapat at disente. Natutunan mo iyan sa akin, at huwag mong kalimutan ang salita ng iyong lola.
Minsan sinasara ng Diyos ang isang pinto upang magbukas ng isang bintana. Pagkatapos ng tawag kinuha ni Maya ang kanyang paso at bumaba sa hardin sa huling pagkakataon. Inilawan ng bilog na buwan ang daan lumilikha ng sumasayaw na anino sa pagitan ng mga puno. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya, nanay bulong niya sa kanyang walang laman na paso. Pasensya na kung hindi ito sapat. Isang nag-iisang luha ang tumulo sa maitim na lupa. Pinanood ni Maya kung paano sinipsip ng lupa ang likido. Siguro hindi lahat ng buto ay kailangang tumubo, nag-isip siya ng malakas. Siguro ang ilan ay nilayon na manatiling tulog, naghihintay ng tamang oras at tamang lupa. Hindi napansin, pinanood siya ni Antonio mula sa malayo. Nakita niya kung paano niya pinunasan ang kanyang luha, dahan-dahang hinalikan ang gilid ng paso at binulungan ng mga salita ng suporta ang buto na alam niyang hindi kailanman tutubo, at ngumiti ng may kasiyahan. Natagpuan niya ang eksaktong hinahanap niya. Bumalik si Maya sa kanyang silid, inilagay ang paso sa mesa, at ginugol ang kanyang huling gabi bilang isang kalahok sa kompetisyon. Bukas magbabago ang lahat, anuman ang mangyari. Ang araw ng huling paghuhusga ay nagsimula ng may maliwanag na araw at walang ulap na kalangitan. Ang mansyon ay puno ng buhay mula pa noong umaga. Nagtatakbuhan ang mga tagapaglingkod, inihahanda ang pangunahing hall para sa seremonya. Nagising si Maya na may mabigat na puso, isinuot ang pinakamaganda niyang damit. Isang simple ngunit malinis na dress na nakuha sa kanya ng manager pagkatapos ng insidente sa wine. Huling tiningnan niya ang kanyang paso sa mesa. Ang lupa ay nanatiling maitim at walang buhay. Narating natin ito ng magkasama, sabi niya sa paso. Tapusin natin ito ng may dignidad. Sa pasilyo nakasalubong niya ang iba pang mga kalahok, lahat ay walang kapintasan na nakadamit at nagdadala ng mga paso na may malalaking bulaklak. Si Veronica ay nakasuot ng isang nakasisilaw na pulang dress at ipinagmamalaki ang kanyang pulang rosas. Magandang umaga, Maya, bati niya ng may pekeng ngiti. Nagdesisyon si Maya na huwag sumuko, matapang o bobo. Binaliwala niya ang komento at nagpatuloy. Eksaktong alas 10 de lahat ng kalahok ay pumila sa pangunahing hall, bawat isa ay may hawak na paso. Nakaupo si Antonio sa isang armchair sa gitna na parang isang hari sa trono. Nakatayo si Marco sa tabi niya, halatang kinakabahan. Mga binibini, ngayon ang huling araw ng ating kompetisyon, nagsimula si Antonio. Ang kanyang malalim na boses ay umalingaw sa hall. Ngayon ay malalaman natin ang dalagang magkakaroon ng karangalan na magpakasal sa aking anak. Nagtagpo ang mata ni Marco at ni Maya. May isang tahimik na kasunduan sa pagitan nila, hindi mahalaga kung sino ang mananalo. Isa-isa ipapakita ninyo ang inyong mga bulaklak, patuloy ni Antonio. Husgahan ko hindi lamang ang kagandahan kundi pati na rin ang pag-aalaga, dedikasyon at pagiging taos-puso. Naramdaman ni Maya ang pagkirot sa kanyang tiyan. Pagiging taos-puso, siya lang ang may walang laman na paso. Paano siya makikipagkompetensya? Magsimula tayo kay binibining Veronica, inihayag ni Antonio. Lumabas si Veronica nang may kumpiyansa, hawak ang paso. Ang pulang rosas ay talagang napakaganda na may velvety petals at isang pabango na pumuno sa hall. Tito Antonio, ipinakikita ko ang aking rosas, sabi niya nang may maningning na ngiti. Inalagaan ko ito ng may pagmamahal, iniisip ang hinaharap kasama si Marco. Tahimik na tiningnan ni Antonio ang bulaklak, walang ipinapakitang emosyon. Ilang segundo na tila walang hanggan, naramdaman niya ang lapit. Isa-isa ipinakita ng mga kalahok ang kanilang mga bulaklak, bihirang orchids, exotic lilies, makulay na tulips. Sa bawat isa pareho ang reaksyon ni Antonio. Isang maingat na tingin, isang bahagyang tango, at isang salita malapit. Si Maya ang huli sa pila, mahigpit na hawak, ang walang laman na paso na tila pinoprotektahan ito mula sa mga pang-iinis na tingin. Habang ipinakikita ng mga dalaga ang kanilang mga bulaklak, mas bumibilis ang tibok ng puso ni Maya. Bawat bulaklak ay tila mas maganda kaysa sa nauna. Ang isa sa mga kalahok ay nagpalaki ng isang napakabihirang asul na orchid. Ang isa pa ay nagpakita ng isang perpektong lily na may puting petals na may kulay rosas na balangkas. Nakakamangha po na ni Antonio nang makita ang lily.
Ang unang compliment sa buong seremonya, ngumiti ng may pagmamalaki ang kalahok. Gumamit ako ng isang espesyal na teknik na natutunan ko sa Japan, paliwanag niya. Ito ay ang pagpapalit ng liwanag at anino upang palakasin ang halaman. Tumango si Antonio, tila taos-pusong interesado. Kahanga-hanga. Susunod, ang pangalawa sa huling kalahok ay lumabas kasama ang isang paso na may tulip na may matinding kulay orange. Ito ay isang espesyal na uri ng tulip, sabi niya. Dinala mula sa Holland, sa wika ng mga bulaklak ito ay nangangahulugang walang hanggang pag-ibig. Napakaganda po na ni Antonio. Susunod, sa wakas dumating ang turn ni Maya. Isang tensyonadong katahimikan ang namayani sa hall. Alam ng lahat na walang laman ang kanyang paso. Ang ilang kalahok ay halos umiiyak na sa tawa sa pag-asa. Umusad si Maya, huminga ng malalim at itinaas ang kanyang baba. Kahit na walang bulaklak, mananatili siyang may dignidad. Ginoong Antonio, nagsimula siya ng may matatag na boses sa kabila ng kanyang pagkabalisa. Ito ang aking paso, iniabot niya ito upang makita ng lahat. Maitim na lupa, walang pinakamaliit na senyales ng sibol. Tulad ng nakikita ninyo, walang tumubo, patuloy niya. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya. Inalagaan ko ang lupa, dinidiligan araw-araw, inilagay sa sikat ng araw sa tamang oras, ngunit walang tumubo. Hindi napigilan ni Veronica ang isang pang-iinis na tawa. Humihingi ako ng paumanhin para sa kabiguan, sabi ni Maya, binabaliwala ang tawa. Ngunit paano ko maipapakita ang isang bagay na hindi ko napalaki? Hindi iyon magiging tapat. Isang ganap na katahimikan ang namayani. Tinitigan ni Antonio si Maya. Ang kanyang mukha ay isang hindi matagos na maskara. Pagkatapos sa pagtataka ng lahat, ngumiti siya. Sa wakas, sabi niya, tumayo mula sa kanyang upuan. Sa wakas natagpuan ko ang hinahanap ko. Ano ang ibig mong sabihin, Ginoong Antonio? Tanong ni Maya, naguguluhan. Lumapit si Antonio sa kanya, kinuha ang paso mula sa kanyang mga kamay at itinaas ito upang makita ng lahat. Ang walang laman na pasong ito, sabi niya ng may malinaw na boses. Ang nag-iisang tapat na paso sa hall na ito. Isang bulong ng pagtataka ang kumalat sa hall. Umusad si Veronica. Tito Antonio, ano ang sinasabi mo? Hindi man lang tumubo ang kanyang bulaklak. Eksakto, aking mahal na pamangkin, sagot ni Antonio ng may mahiwagang ngiti. At alam mo kung bakit? Bago pa makasagot si Veronica, bumaling si Antonio sa mga kalahok. Dahil ang lahat ng buto na ipinamahagi ko ay pinakuluan at hindi maaaring tumubo. Isang nakakagulat na katahimikan ang namayani sa hall. Nagpalitan ng maputlang tingin ang mga kalahok. Imposible iyan, tanggi ni Veronica. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Tumubo ang aking rosas. Inalagaan ko ito araw at gabi. Inalagaan, tanong ni Antonio, itinaas ang kanyang kilay. Tingnan natin. Sumenya siya at lumapit ang hardinero na si Manong Jose. Ibinigay ni Antonio ang rosas ni Veronica sa kanya. Pakiusap, putulin mo ang tangkay. Sinubukan ni Veronica na pigilan, ngunit hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Bitawan mo ako. Hindi mo ito magagawa. Pinutol ni Jose ang tangkay ng rosas. Sa gitna natuklasan ang isang manipis na kawad na metal. Tulad ng pinaghihinalaan ko, sabi ni Antonio, ipinakita sa lahat, isang artipisyal na bulaklak na ipinasok sa lupa. Napakagaling ang pagkagawa, kailangan kong aminin, ngunit pandaraya pa rin ito. Namutla si Veronica. Hindi maari kong ipaliwanag. Hindi na kailangan, putol ni Antonio. Lahat kayo ay nandaya. Tiningnan niya ang bawat isa sa mga kalahok. Lahat ay nagpalit ng buto o bumili ng mga bulaklak na lumaki na. Lahat maliban kay Maya. Bumaling si Antonio kay Maya na nakatingin sa lahat ng hindi naiintindihan. Maya, hindi ka nabigo. Sa katunayan, ikaw lang ang pumasa sa pagsubok. Isang ganap na katahimikan ang namayani sa hall. Lahat ng kalahok ay tila naging bato. Ang pangarap na nararapat sa iyo, sabi ni Marco, hinalikan siya sa noo. Sa sandaling iyon bumukas ang mga pinto ng hall at dali-daling pumasok si Manong Jose, ang hardinero. Ginoong Antonio, may nangyari na hindi ka pani-paniwala sa mga hardin. Lahat ay sumunod sa matandang hardinero sa hardin ng mansyon.
Pagdating doon nakita nila ang isang grupo ng mga tagapaglingkod na nagtitipon sa paligid ng isang bagay. Ano ang nangyayari, tanong ni Antonio. Umurong ang mga tagapaglingkod nagbubunyag ng isang pambihirang tanawin. Lahat ng bulaklak sa pangunahing hardin daan-daan sa kanila ay sabay-sabay na namulaklak, lumilikha ng isang multicolored carpet. Sa 50 taon ng aking pagtatrabaho bilang hardinero wala pa akong nakitang ganito, sabi ni Manong Jose na mangha. Tila alam nilang lahat na espesyal ang araw na ito. Lumapit si Maya sa mga bulaklak na bighani sa kagandahan ng sandali. Ito ay isang senyales puna ng isa sa mga matatandang tagapaglingkod. Sabi ng lola ko, kapag sabay-sabay na bumubukas ang lahat ng bulaklak, nangangahulugan iyon na ang tunay na pag-ibig ay dumating sa bahay. Lumapit si Marco kay Maya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi kita bibigyan ng singsing ngayon, sabi niya. Gusto kong malaman mo maghihintay ako hanggat kailangan, dahil ang nararamdaman ko para sa iyo ay hindi magbabago. Ngumiti si Maya na antig. Hindi ko na kailangan ng maraming oras, Marco. Gusto kong maging tunay ang lahat tulad ng hardin na ito, tulad ng binuo natin sa mga linggong ito. Pinanood ni Antonio ang eksena ng may luha sa mata. Sa paraan ng pagtingin ni Maya at Marco sa isa't isa, nakita niya ang refleksyon ng kanyang sariling kwento ng pag-ibig. Sa tingin ko lahat ay karapat-dapat magdiwang, inihayag niya. Rodrigo, maghanda ka ng isang espesyal na hapunan ngayong gabi at tawagan mo ang ospital. Gusto kong makarating dito ang ina ni Maya kung papayagan ng mga doktor. Ilang oras pagkatapos dumating si Ginang Teresa sa mansyon sakay ng isang pribadong ambulansya, sinamahan ng mga nurse. Mas payat at mas maputla siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning nang makita ang kanyang anak. Aking anak, sabi niya, mahigpit na niyakap si Maya. Napakaganda mo. At lahat ng sinabi sa akin sa ospital tungkol sa tawag tungkol sa walang laman na florera. Totoo ba? Opo nanay, totoo, sagot ni Maya, ngumiti sa gitna ng kanyang luha. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Noong gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin sa namumulaklak na hardin ng mansyon, sumayaw sina Maya at Marco ng kanilang unang waltz. Hindi bilang kalaban at tagapagmana, hindi bilang mahirap at mayaman, kundi bilang dalawang nagmamahalan na natagpuan sa isa't isa ang isang bagay na bihira at mahalaga. Tunay na pag-ibig batay sa katapatan at dignidad. Pinanood ni Antonio ang eksena mula sa malayo sa tabi ni Ginang Teresa. Iniligtas ng iyong anak ang aking anak, puna niya. Hindi pa naging masaya si Marco. Ngumiti si Ginang Teresa. At iniligtas ng iyong anak ang aking anak na babae, hindi lamang sa pera at mga pagkakataon kundi sa respeto at tunay na pag-ibig. Ang musika ay nagpatuloy at sumayaw sina Maya at Marco na tila sila lang ang nag-iisa sa mundo. Bukas darating ang mga kapatid ni Maya, pagkatapos ay ang paglipat sa isang bagong bahay. At kapag handa na ang dalawa, magaganap ang kasal. Ngunit sa sandaling ito, sa ilalim ng liwanag ng buwan kasama ang amoy ng mga bulaklak sa hangin sa gabi, ang sayaw lamang ang pag-ibig. At ang katiyakan na minsan ang pinakawalang laman na florera ay maaaring maglaman ng pinakamahalagang kayamanan, ang katotohanan. Kaya si Maya, ang simpleng dalaga mula sa probinsya, ay nakakuha ng higit pa sa inaasahan niya nang makita niya ang viral na video ni Bilyonaryo Antonio na nagbibigay ng kanyang hamon. Natagpuan niya ang isang maliwanag na hinaharap para sa kanyang pamilya, tunay na pag-ibig, at higit sa lahat ang patunay na tama ang kanyang lola. Ang karakter ang pinakamalaking yaman na maaaring taglayin ng isang tao. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? Sabihin sa amin sa mga komento kung ano ang gagawin mo kay Veronica pagkatapos niyang pukawin ng husto si Maya.